Madaya tayo mag-uusap kami.
iyong pangalan sa umaga nito, Panginoon. Binulwalhati ka namin, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Ama, napakabuti mo sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoon, O God, sa lahat ng kabutihan, Panginoon, na ginawa mo sa amin, sa araw-araw, sa buong linggo, O Diyos. At sa umaga nito, Panginoon, ang aming puso, O God, tuloy yung nagkagalakan, Panginoon,
ako'y magpupuri sa'yo. Ikaw lang ang aking pupurihin. Habang umamin pa tayo, pwede tayo magkawayan, pwede tayong sumayaw, pwede natin i-worship ang Panginoon. Sa pagtulog ng trompeta, sa pagtulog ng trompeta, si Jesus ay darating na.
kung tunay na dakila sa mundo. Mahal tulad ko, ginawa mo lahat, pag-ibig mo at wagas. O Diyos, walang kapatid sa kabutihan mo. Nano'y nagtaas sa buhay ko, sundin ang loob mo, ipahayag ang nais ko. Sa lahat ng panahon, Diyos nasa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Ang
Pwede po awitin natin na namumula sa Panginoon, sa ating puso. Sabihin natin sa Panginoon na ikaw lamang ang Diyos. Awitin natin. Sige po sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Kilala
Kapatid, nararamdaman ko pasensya ng Papa. Nauusap siya sa oras na ito. Sabihin mo sa Kanya, Ikaw ang Diyos, magpakailanman. Siya'y naging nariyan sa oras ng kagipitan, sa oras ng pagsusunod. God always there. God always helping us. O Diyos, narito kong aming tinig. Inaawit namin, Panginoon. Inaalay namin, Panginoon, ang aming puso, ang awitan, ang aming pagpupuri. Salamat, O Lord God, kami niyakap mo. Binabalik po namin ang pagpuri pa sa salamat. Dahil sa pangalan ng Jesus. Sige po, makakaupo na po tayo. Magandang umaga po sa bawat isa. Welcome po sa River of God. Amen. Bago po tayo dumako sa ating Word of God, mga announcements lang po. Ang ating Sunday service ay napapanood po natin online through our
Friday, 7:30 ng gabi. At ang music na girls, every Thursday po, 7 o'clock p.m. na po yan online. Ang youth, every Friday, 8 o'clock p.m. Amen. At ang ating mga feeding po, support po natin yun. Every Thursday sa Green Forbes, Golden Hills, Friday, at sa Apawan, every Saturday. Nung nakaraan, marami din po tayong activities. Di po ba yung DBBS natin, nagkaroon na tayo ng graduation dito sa Golden Hills, sa Green Forbes, sa Apawan. Nung nakaraan, pumunta po sila sa La Union. Amen. Talaga naman ang Lord, mamamangha ka. Praise the Lord. At ang ating youth, amen, magkakaroon po sila ng youth camp. Amen. Ito po ay gaganapin sa July 25 hanggang 26. 8 o'clock a.m. po dito sa Golden Hills. Hanggang kinabukasan po ito ng 8 a.m. Praise the Lord. Sino po isasama? Mga youth. Sana kayo. Yan. Palista po kayo, pa-register po kayo sa ating mga youth leaders para po malaman natin yung head count. Amen? Sige po, nakapagpahinga na po ba? Amen. Ano na po ba ngayon? July? Sunod August? Sunod September? Pasko na. Merry Christmas. Amen. Ang bilis ng panahon, no? Lalo na kapag busy tayo sa gawain ng Panginoon, ang sarap pong mag-serve. Hindi na po natin nakikita yung napapansin ng araw. Praise the Lord. Sige po, ihanda po natin ating puso, ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Dadalhin po ng ating Pastor Fernand Vinuya. Glory to God. Hello po, magandang umaga sa bawat isa. Hello, good morning. Isang ang malakas na palakpak sa Diyos na hindi nagbabago noon hanggang ngayon at kailanman. Malakas sa Diyos, ha? Hindi ako umabot, ha? Tapos sa Diyos kanina. Alam, pakantay ako siya Risa, hanggang bigay. Sige po, tayo po tumayo para sa magbabasan ng Word of God, bilang pag-aaral ng salita. Ito natin sa Malakay, chapter 3, verse 6 yan. Sinabi pa ng Panginoon makapangyarihan, ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Kaya nga kayong mga lahi ni Jacob ay hindi lubusang nalibot. Nagpala pagkakabasa ng salita ng Diyos, dahil lang ay sabi ng manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Salamat po, Lord, sa pag-aawitan, tuloy na, Lord, sa hindi na nagbabago sa bawat sa amin, O God, ikay laging tapat, O God. Lord, naalala ko lang sinabi sa 2 Timothy 2:13, kami na, Lord, ay hindi tapat sa iyo, pero lagi ka pa rin tapat sa bawat sa amin. Hindi ka nagbabago. Lord, sa oras ito, ayan po muna, Lord, humingi kami ng kapatawaran sa lahat po na aming kasalanan, O God. Sa lahat po namin pagkakamali, pagkakasala sa iyo, Lord, patawad po po ng aming kahilingan. Salamat, God, hindi ka rin nagbabago na kaya kami patawarin ang laki ng kasalanan namin nagawa sa iyo, Lord. Patawad po, Panginoon. Salamat sa iyong banal na dugo na sinabi sa Hebrew 9:22, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Maraming salamat ng pinupuri namin, Lord, na salamatan o Diyos. Father God, ikaw lamang ang mataas, madakila sa aming kalagitnaan, at ang salita mo lamang ang siyang mayahayag sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, pinanayang ka po namin sa aming presensya, kasi lamang namin kailangan sa aming kalagitnaan, at minawasak po, pinaparalisa, pinataboy, pinapalayas ang lahat ng gawain ng kaaway sa aming kalagitnaan ng kanyang Espiritu. Sa pangalan po ng Panginoon, pagka sinabi ng Matthew 18:18, ano yung pagbawal sa lupa at pagbawal sa langit, ano yung pawawalan sa lupa at pawawalan sa langit, O God. Maraming salamat, O Diyos, na maraming. Father God, sabi na ng John 12:32, if you were lifted up on the earth, you will grow on your feet. Maging sa John chapter 3, verse 30, you must increase and we must decrease. Siya nga pong mangyari, O God, at nitayin po rin namin yung 1 Corinthians 14:30, that you are the God of peace, that you are the God of order. Siya po nawang manaig sa aming pananampansay sa Espiritu at katotohanan mula umpisa hanggang sa katapusan. Sa ilat ang papuri, luwalhati karangalan kung aming dalangin, kami lamang po sa pangalan ng Panginoon sa kahit natin magsabi ng Amen. So, tayo po makakaupo na. Good morning po sa bawat isa. Good morning din po sa mga nasa online. Ang ating title ay Ang mga ama sa ating mga kinakanta. Hanap po yung kinakanta ni Sir Juliet.
The unchanging God. Sa Tagalog, ang Diyos na hindi nagbabago. Yan. Kapag sinabi sa Malakay 3:6, sinabi pa ng Panginoon, makapangyarihan, ako ang Panginoon ay hindi nagbabago, kaya nga kayo mga laki ni ako ay hindi lubusang maligo. No? Sabi niya, ako ang Diyos ay hindi nagbabago. Sa English, sabi niya, I the Lord do not change. Yeah. So you the descendants of Jacob are not destroyed. Sabi ng Awit 102 verse 27, ngunit hindi kayo magbabago at mananatili kayong buhay magpakailanman. Yan po ang Diyos natin na hindi nagbabago, mananatiling buhay magpakailanman. And last verse para sa ating introduction, sa Deuteronomy 29:29, may mga lihim na bagay na ang Panginoon lang ang nakakaalam. Pero ipinayag niya sa atin ang kanyang kasunduan at dapat natin itong sundin maging ng ating lahi at magpakailanman. Ito pong verse ito, napaganda po ito. Pwede po natin ito sa pang-araw-araw natin buhay. Ang Diyos, inahayag niya yung dapat niyang ihayag at meron lang lihim na para sa kanya lamang. Minsan nila tayong hindi maintindihan, lagi sasabi, leave it to God. No? Paubayan na natin sa Diyos. Yan, yung Diyos natin, hindi nagbabago. So, ang tanong dito, anong kaparaanan siya hindi nagbabago ang Diyos? Kaya dapat natin natalakayin kung ano ang Diyos na kaparaanan para masabi natin na ang Diyos ay hindi nagbabago sa ating mga buhay o kanyang karakter o kanyang katangian na hindi nagbabago. Una, yan. Inuna ko na po yung pinakamahalaga, kaligtasan. Lahat po tayo, ligtas na rito? Hello? Yan, pinakamahalaga yan, pinaka-importante. Yung kaligtasan sa bawat siya, kaya ako, di kami siniran doon na isang nanay, Sister Paula, sa Pawan. Para sa Bible, isang sisimba, no? Ganun po yung kanya na sinabi kako sa amin. So, siniran po namin sa Daily, sa Elsie. So, sabi ang kaligtasan, salvation, yan. Hindi nagbabago. Ang kaligtasan ay by faith, yan. By faith, in Christ alone, and by grace alone. Naintindihan ba natin yan? So, kung basta tayo ng verse, sabi ng Efeso 2:8, 9 ang gandis, no? Sabi nung ilan, nung meron kasi, bisan meron dito sa atin nagmamatsyag ng mga ibang pananampalataya. Lagi natin binabanggit yung Efeso chapter 2, verse 8 up to verse 9. Napansin po yun ng ibang tagapangaral na ibang pananampalataya. Hindi tinutuloy sa verse 10 eh. Kinakat lang ng 9 eh. Tuloy natin ngayon sa verse 10. Yan. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pangitan ng pananampalataya at ito'y kaloob, yung biyaya at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kahit walang may pagmamalaki ang sinuman. Ang sabi rin, kinakat lang doon natin, hindi natin ituloy sa verse 10. Tuloy natin verse 10. Yan. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Yan, ano kung ibig sabihin ito? Sabihin mo pa man, bago pa tayo nilikha, gusto ng Diyos sa puro kabutihan. Yung sinasabi sa mga aral 7:29, nilikha ng Diyos ang tao para sa kabutihan, ngunit ang tao kung ano iniisip. So sa pasimula pa lang po, yun na ang gusto ng Diyos tayo gumawa ng kabutihan. Lalo na hindi pa nagkakasala yung ating unang magulang. So yung nagkasala na yung ating unang magulang, ginana natin yung punishment. Harap tayo mapunta na sa kapamakan. So, ang naging rason para tayo maligtas ay sa magitan ng pananampalataya kay Jesus Christ kung siya ay pinako sa krus, nag-sacrifice, nagkatawang tao, nagdusa, nag-irap, pinako sa krus, tinigi sa kanyang panalagdo, inilibing sa ikatong araw ay nabuhay na maguli. So nung tayo nanampalataya tayo nagkaroon ng kaligtasan. By faith alone, by grace alone, and in Christ alone. Hindi po yan nagbabago yung kaligtasan na yan. At yung mabuting gawa ay bunga ng ating kaligtasan. O, bunga. Dapat may resulta. Kaya sabi ng Mark chapter 1 verse 15, repent and believe the gospel. Kailan may pagsisisi, tapos believe ka sa gospel. So pagka tayo ba nagre-repent na rin sa'yo, kung nagre-repent tayo,
dapat meron. Yung na-repent natin kasalanan, dapat di natin naulit. Kung naulit man, minsan naulit natin, hingi tayo ng tawad. Amen? Ganun lang kasimple. So, yung repentance na yun, pagsisip, yun ay bunga nun ay kabutihan, magbabago ka, nawawala yung mga hindi magandang bagay sa ating buhay, yung mga kasama. No? So, yung kaligtasan ay hindi magbabago through Christ alone, by faith alone, by grace alone, and by faith alone. No? By grace, by faith alone, and in Christ alone. Hindi po yan nagbabago. No? Wala tayong dapat idagdag dyan, wala tayong dapat ibawas. Sa Ecclesiastes 4 verse sabi ito, lahat tayo naging marami sa harapan ng Diyos, ang mabuting gawa natin, maruming basahan lang. Di mo? Yung mabuting gawa natin, maruming basahan lang sa harap ng Lord. So, hindi tayo pwedeng bang malaki. Kadalasan, pagka tayo nagtatanong ng salvation sa mga unbelievers, ano mo, paano ka pupunta sa langit? Kumuha ng mabuti, naging ganun sa Lord. Amen? Hindi ka ba ba nakakasala? Nakasala mo rin. Perfecto ka ba? Hindi naman. Di ba? So, by faith alone. No? At yun ay nagbubunga ng kabutihan. Sapagkat sa una pa lang, tayo niligay ni Lord, gusto niya ay puro kabutihan ang ating gagawin. Lalo tayo mga mananampalataya na. Dapat tayo yung unang nakikita ng puro kabutihan. No, nakigawa gabi ng 7 a.m., 7 p.m., no? Sarita ba? Diba? Galatians 6:9, diba? Huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa takdang panon, hayaan rin po tayo ng kabutihan. At verse 10, huwag tayo magsawang gumawa ng mabuti, lalo sa kapwa mananampalataya. Ayun, ha? So, yun po yung kaligtasan, hindi po yung nagbabago. Amen? Yan, John 3:16, John 14:6, Acts 4:12, walang pangalang ibigay sa sinunlang na sukat ikaltas ng tao. Sa Romans 3:20, 27, 20, sabi lang dyan, itinuturing tayong matuwid dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesus at hindi ito, no, sa pagsunod sa mga kautusan. So, walang masama sa kautusan, susundin natin. Sinusunod natin ang kautusan dahil tayo ay ligtas na. Kaya sabi nga ng Matthew 5 verse 17, hindi ako naparito para ipawalang bisa ang mga salita ng Diyos o ibatas, kundi ipatupad. Matthew 5:17, bigat yun, di ba? Hindi ako naparito para ipawalang bisa ang mga batas, ang mga kautusan, kundi ipatupad. Hindi kutlit, walang dapat tanggalin. Hello? Amen? Susundin natin yun, walang problema. Dahil tayo ay ligtas na. Talapakan natin si Lord, amen? So, hindi nagbabago ang kanyang pagtalang sa kawitan po ng pananampalataya sa ating Panginoon. So, isang verse na gusto mong dagdag, Matthew 24 verse 14, sabi yan, ipangaral ang Ebanghelyo, mabuting balita, magandang balita, gospel sa English, to all nations. Sa lahat ng tao, sa lahat ng kanilahin, sa lahat ng bansa. Anong gospel? Pananampalataya kay Jesus Christ, no? Yung ginawa niya, yung gospel, yung sacrifice ni Jesus, yun ang papangaral sa buong mundo. So yung kaligtasan through faith, hindi nagbabago yun. Sa ibang klase, di ba? Ang-anib, ano pa, na pwede lang ibain, no? Pinadagdagan, pinabawasan. Pero yung pure gospel, by faith alone through Jesus Christ, yung kanyang ginawa sa cross, no? Wala na yung cross, yung cross na Calvary. So pangalawa, yan. Ano bang kaparaan na hindi nagbabagong Diyos? Sa kanyang salita. Sabi ng Isaiah 40 verse 8, oo, ang damoy nalalanta at tumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Yan. Ang salita niya, hindi magbabago ang salita ng Diyos. Diba? Kaya lagi ko sinasabi, hindi pwedeng pag-iwalay ng Diyos at ang kanyang salita na mababasa natin sa Acts 20 verse 32. No? Pinatagubili kayo sa Diyos at sa kanyang salita na magpapatatag sa ating pananampalataya. Matthew 24 verse 35. No. Heaven and earth will pass away, but my word remain forever. Yan pong salita ng Panginoon na hindi pwedeng baguhin ng sinuman. Mula Genesis to Revelation. Kaya sabi rin ng Proverbs 30 verse 6, huwag mong dadagdagan ang kanyang mga salita, kahit kung gagawin mo ito, sasawayin kanya at ipapakita na ikaw ay sinungaling. Verse 18 and 19, akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sino bang makarinig sa mga propesya na nasa aklat nito.
Sa sino mang magdaragdag sa nilalaman na aklat na ito ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Ibig sabihin, mula Genesis hanggang Revelation, wala kang dapat na idagdag o ibawas. Pero ngayon, maraming nagdadagdag, ibabawas. Binabago na nga ang konteksto ng Biblia eh. Diba? Meron na naglilimbagay ng ibang Biblia. No? Kakaiba. So, yan po yung magiging parusa nila. So, yung Genesis to Revelation, no, wala nang dapat idagdag doon. Wala nang dapat ibawas. Kompleto na yun. No? Kaya sabi ng Psalms 19, verse 89, sabi po yan, Your word, O Lord, is settled in heaven, and it stand firm. No, hindi ko sila, kasi hindi ko sila yung mga ibang verse na lang inaano ko, kasi si Mrs. ko, medyo gumagawa na aking apply. No? Psalms 119, verse 89, sabi yan, Your word, O Lord, is settled in heaven, and it stand firm. No, naayos. Yung kanyang salita sa kalangitan. At ito ay naninindigang hindi natitinag, filmis, firm. Yun po ang salita ng Panginoon na wala ka na hindi na nagbabago. Isang verse lang ang gusto mong bigay dito yung Matthew 5:17. Yung 2 Timothy 2:9 naman, ang sabi po dyan, maaaring mo kaming gapusin, sabi ni Pablo, pero ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng magapos. Yan po yung salita ng Diyos na hindi pwedeng baguhin. No? Sabi ni Pablo, kami magagapos niyo, pero ang salita ng Lord ay hindi magagapos. Ibig sabihin po nun, ibig sabihin ang salita ng Diyos ay nagpapatuloy. Wala man ng sino man may magpapatuloy at magpapatuloy. Sa ito, di ba? Hanggang ngayon sa panahon natin, magpapatuloy. Salita ni Lord yan, hindi pwedeng mapigilan. Yan. Pangatlo, yan. Anong kaparanan siya na hindi nagbabago ang Diyos sa katotohanan? Yan. Ang Diyos laging panig sa totoo. Hindi sa panig sa sinungaling. Sa nagsisinungaling. Sabi ng 1 Corinthians 36, hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Yan isang meaning ng pag-ibig. No? Na ang hindi natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Kayo rin ba ganun din po ba? Nagagalak pa tayo sa katotohanan? Amen. Bilang tao, bilang Kristiyan, dapat lagi tayo sa panig ng katotohanan kasi ang Diyos natin ay hindi nagbabago na siya ay panig lagi sa katotohanan. Kaya sabi nga Jesus sa John 14:6 diba? I am the way, the truth, kung katotohanan, and the life. No one can come to the Father except through me. Hebrews 6:18, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalina ay panatag ang loob na umasa sa mga pangako niya. Ang gusto kong bigyan dito, bigyan niya, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling. No? So ang Diyos pa rin ay lagi sa katotohanan at hindi sa kasinungaling. Mamaya yung dalawa, tatalakay ko natin yan. Yung mga pangako niya, saka yung kanyang mga pangako. Sa Numbers 23 verse 19, ang sabi po diyan, ang Panginoon ay di tulad ng tao na sinungaling, no? Ang Diyos ay lagi nasa katotohanan. So yung films ng Diyos sa katotohanan, hindi siya nagbabago sa kanyang sa katotohanan. Meron tayong na bata kay John MacArthur. Kasi may naglay, di ba? May naglay na si Abraham, si Sarah, sabi niya, magkapatid lang sila, hindi mag-asawa. Sabi niya, tatangin kita. Ang Diyos pa, sasabihin niyo para paguran lang yung sila Abraham sa si Sarah, sa sinungalingan nila. No? Lahat pa rin yun para sa Diyos. No? Hindi niya tinotolerate yun. Yung ginawa nila Abraham sa Sarah. Saka ni Rahab, diba si Rahab, nandiyan ba yung mga espiya? Hinago niya, di ba? Kasi si Rahab, alam na yung gagawin ni Lord. Masasakop nila yung Jericho. No? At si Rahab, dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, siya ay nasa Israel hanggang ngayon. Yun yung kanyang reward. No? Pero hindi nangangalugan na ang pinapaboran ng Diyos sa kasinungalingan. Amen? Pero meron sinasabi sa Bible, sa Proverbs, yung sikreto, huwag mo sasabihin sa iba. Ibang usapan naman yun. Diba, sikreto na eh. No? Sikreto, hindi dapat sabihin. Yung Philippians 4, sinakalan ko, dapat alam din natin meaning to. No? Dapat isipin ninyo ang mga bagay na marangal, matuwid,
Siyempre, meron diyang word na totoo. Yan. No? Ang Diyos ay filmes na siya ay hindi nagbabago, siya ay laging panig sa katotohanan. No? Saan tayo sa totoo? Sa kasinungalingan. Katotohanan. Dapat kung tayo bilang mga anak ng Diyos. Yan. Anong kaparanan siya hindi nagbabago ang Diyos? Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Yan. Sabi ng Panagay 3:22, verse 20 to verse 25, ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Pag sabi walang katapusan, hindi nagbabago rin. Yung ibang meaning yan. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalilipol. Amen? Ganun po tayo minsan eh. Tayo minsan, yung pag-ibig natin sa ating asawa, sa ating kaibigan, sa ating kapananampalataya, nagbabago ba? Minsan. No? Pero ang Diyos hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig sa atin. Tayo, ang tanong pa naman, kumusta yung pag-ibig naman natin sa Diyos? Yan. Nagbabago ba o hindi? No, amen. No, amen. Dapat no, yun talaga. Amen? Yan. Nasa sa atin na yan kung makakapakita natin yung pag-ibig natin sa Diyos. Pero ang Diyos sabi niya, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Yan ay kaya kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Amen? So sabi ng 1 John 4:8, saka verse 16, ang isa pa lang, wag mong itigalan, ang Diyos ay pag-ibig. So yun ay likas na sa Diyos, hindi nagbabago yun. Na ang Diyos ay talagang maibigin. Kaya tayo naligtas eh. Kaya sabi ng Romans 5:8 eh. Di ba? Sabi no? No? Kung tayo makasalanan pa, inibig na tayo ng Diyos. Amen? Makasalanan pa, inibig na tayo ng Diyos. Maging sa 1 John 4:19, umiibig tayo sa Diyos dahil unang umibig sa atin ang Diyos. Diba kaya tayo namamahal dito, kaya tayo nagsasama-sama dito? Kasi siya yung unang umibig sa atin. So, pinakikita rin natin yung ating pag-ibig at umbal sa Kanya. Kaya naman kay Brother Archie, talagang purihin natin si Lord. Talagang nagbigay si Brother Archie. Nakikita niya si Lord. Para tayo matamlay. Dapat pag mahal natin si Lord, tayo matamlay. Hello? Ganun sa ating mga asawa. Depende siguro. Pero pag sa Diyos, di ba nandito na tayo, di ba? I just came to praise the Lord. Yan dapat ang ating motibo. Pagka tayo nagpunta sa kanyang iglesia, sa templo, lalo pag linggo. Diba? Psalms 130 verse 1, how good it is to see brethren dwell together in unity. Gusto ng Diyos, nagkakaisa tayo, nagpupuri. Hindi ko tayo makalas. Si Pastor Ati, talaga yung pagpupuri niya eh. Wala may kinata ni schedule yung yung noon hanggang ngayon, di ba? Hindi ko lang talaga nakapit yung pakalaw. Iba na eh, talagang pilit na eh. Todo na eh. Dapat ganun tayo kay Lord. Bigay natin yung the best. Kasi yung pag-ibig niya, hindi nagmamaliw. Saniwa sa bawat umaga. No? Dakila ang kanyang katapatan. Ang sabi ng 1 John 4:6, ayan, yung sabi na po kanina. Jeremiah 31 verse 8, noong una ang Panginoon ay nagpakita sa maesita, nagsabi, inibig ko kayo ng walang hanggang pag-ibig, sa kagandaang loob ipinalapit ko kayo sa akin. No, ganun ang Diyos. Sa kabila na ang mga Israelites, tayo rin ganun din. Yung mga Israelites kasi minsan, alam natin Israel, di ba? Kapag ka nasa kasaganaan, o nasa ayusan ng buhay, nakakalimutan ang Lord. Nawawala na kanilang pag-ibig. Kaya naalala ko yun, di ko lang kung sa Revelation yun, chapter 3, 16 na yata, diba? Hinahanap yun yung unang pag-ibig sa atin. Kung saan tayo, nung tayo na ma-born again, yung first love natin kay Lord. Amen? Hinahanap niya sa Revelation, di ba? Sa church, di ko lang kung saan church doon, no? Nakalimutan ko muna eh. So, di naman natin alam lahat yun, di ba? Pero meron kasi doon, hinahanap yung ating first love. Kung sa first love natin, sa ating mga saksaho, no? Nandun pa ba? No? Parang nawawala na kumukulat. No? Pero ang Diyos, hinahanap niya sa ating first love natin sa Kanya. Nung unang na-born again ako, talagang walang pinalalapas ng mga gawain, kahit may trabaho ko. Siyempre, dapat ko siya lalong mahalin. Di ba? Pinakikita ka niya, yung business mo, pinapasagana. Hindi, dapat lalo natin siya mahalin. Hello? Hindi po bumaksa, ayaw na natin. Nawawala yung pag-ibig natin kay Lord. Amen? So yung pag-ibig ni Lord, hindi pa rin yan nagbabago sa atin.
Yan. Yan, nasabi ko na lahat ito. Panglima, anong kaparaan siya hindi nagbabago? Sa mga payo, panukala, o God's standard. Yan. Basahin natin natin verse. Sabi ng awit 33 verse 11, ngunit ang mga plano ng Panginoon ay mananatili magpakailanman at ang kanyang mga balak sa salit ay matutupad. No? Yun po yung mga payo ni Lord, hindi po yan nagbabago. Ang tanong, pag sinabing payo, mga advice, diba? Minsan tayo, pagka may problema, hindi tayo kaya lumalapit. Hindi pa tayo nakakilala kay Lord. Sa tao, di ba? Pero nakakilala tayo kay Lord, sa Bible, makikita mo na, nandiyan na natin. Diba? Sabi nga ni Sir Ana, nandiyan na natin, ating makatext daw siya. Sabi ni Sir Jerry, narinig kay Sir Jerry, ang kasagutan nasa Bible na. Diba, Sir Jerry? Yo. Nasa Bible lahat, kung ano kailangan mo, payo, nandiyan. Lalo, karakter, kagandaan ng buhay, nandiyan lahat sa Bible yan. Amen? Nandiyan lahat sa isang libro. Sabi ng Kawikaan 10:17, ang tao nakikinig sa pagtutulig. Yung pagtutulig, sabi, payo rin yan. Sa kanyang pag-ugali ay mapapabuti at haba ang buhay. Ngunit ang tao hindi nakikinig ay maliligaw ng landas. Yan, no? So, yung napakamahalaga po ng payo. Sa Romans 54, hindi ko nababasahin, ang tinutukoy lang po dyan ang buong Bible. Noong unang panahon, yung mga Old Testament, noong nagbibigay sa atin ng magandang aral. Ngayon sa kabuuan yung Old sa New Testament, yan po yung kabuuan ng Bible. Kapag tayo nagbasa ng Bible, sino nakapagbasa ng Revelation, days of the Revelation? Amin po natin. Meron ba nakapagbasa? Yan, di ba? Ako siguro mga 3 beses na nawit, 4. Maraming beses na kasi paulit-ulit binabasa araw-araw. Diba? Marami tayong nakukuha ang kagandahan sa pagbabasa natin ng Bible. Diba? Pagkadyan ka lang kagad na pilmis sa Bible, sa salita niya, no? Yung mga payo, mga advice sa buhay, hindi ka mapapalugi. Mapapaayos ka. Diba? Sabi ng Psalms 119 verses 105, ang salita mo, O Diyos, ay lampara sa aking paa at liwanag sa aking daraanan. Amen? Kapag ito ang pamantayan natin, ito ang God's standard natin sa ating buhay. Hello? Sabi ko? No, yung kanyang mga payo, panukala, yan, God's standard, hindi pa rin yan nagbabago. Kung meron kang dapat na saliksikin, no? Diyan sa salita ng Lord ka, kumuha ng dapat mong halimbawa, tularan, diba? Kaya sabi nga sa Romans 15:4, yung meron tayo matututunan sa Old Testament. Pero ngayon sa Old and New Testament, marami tayong matututunan, mga payo, mga advice. Kaya mga 7 a.m., 7 p.m. Ba, yung mga nandyan, ba, glory to God. Matitintingin na ngayon. Nandun na yung kumpiyansa. Hello? Mr. Maita, nagparingan mo yung repositubo niya, no? Talagang bagito, pero talagang, no? Yan, nakapaglaga ng pag-usap tayo ng Bible, no? Maasa ka. Kaya sabi na, dagdag ko lang yung, yan, Tungawit chapter 1 verse 1, yan. Mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Amen? Sabihin, no? Mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama. Saan ka lalapit? Sa payo ng mga mananampalataya. Diba? Pagka may lumapit sa atin, anong pinapayo natin? Word of God. Diba? Tulad ni Sir Paula, diba? Kahapon. Pagka nakarinig siya ng Word of God. Iba yung naging pakaramdam niya. Kasi Word of God yun eh. Kaya sabi ng Hebrews 4:12, diba? Ang salita ng Diyos ay nakatulad ay magkabala ay talim. Na ito'y mapasok sa ikagbuto ng ating puso at naghihiwalay sa espiritu at kaluluwa at nakakalam ng ating lahat ng iniisip. Kaya ganun ito yung Word of God. Kaya tayo, kapag tayo po ay sa Word of God tumingin, no? Marami po tayong matututunan. Amen? Parang yan, encyclopedia. Dati, dami na encyclopedia eh. Binabasa. Eh dito, 1 book lang, 66 books. Amen? Pero sa panahon po natin, talagang iniba na yung ano. No? May lumalagan ko yung mga lumalagan na sa Facebook, no?
na si Yahweh, ginagawa ng sinungaling. Narinig ba yan sa Facebook? Hindi pa. No? Ginagawa sinungaling yung word na Yahweh. Iniiba nila yung context ng verse. Kaya mag-maingat po tayo. Mag-pray tayo kay Lord kung nagbabasa tayo ng Bible. Napakatatagal lang po nung ano na yun, mga dating nag-appear sa tama. Baka mahalibok po tayo. Kaya maging maingat po tayo. Baka tayo madaya, mahalin lang. Pero tagal na ng mga tao na yun. Muna, nag-umpisang tama. Ito pala, iba na pala yung pinapangaral. Hello? Mag-ingat po tayo, mga kapatid. Pang-anim. Wala na tayong verse na doon. Yung verse 2 po yung Abin chapter 1, yung verse 2 niya sa verse 3, ang sabi po dyan, na siya nagbubulay araw at gabi, no, ay magiging mapalad. No? Magiging katulad siya na alamanan na nasa tubigan, nasa batis. Ang kanyang madaw ay laging luntian. Ganun din po tayo mga nagsasaliksik ng Word of God. Siguro yung mga yan, mga bata pa yung tingnan, di ba? Kahit nang na tayo. Kaya nagsasaliksik tayo ng Word of God, lagi tayong sariwa. No? Ang sabi nun, parang halaman nasa batisan, na nakaupusan lagi ng tubig at ang kanyang mga daw ay laging luntian. Ganun din po sa atin kapag tayo palabasan ng Word of God, no? Talaga yung kasigasigan natin sa Word of God, sa pangangaral, no? Hindi nagbabago. No? Lagi sa hiwa. Lagi ka na excited na mag-share ng Word of God. Lalo sa wala pang pagkakaalam sa Word of God at wala pang kaligtasan. Napakasarap yung share, diba? Si Brother Mark, nag-share nung nakarang sige, diba? Kung paano niya na-share yung Word of God, yung kaligtasan sa isang tao na hindi niya kakilala. Sarado nila tayo, parang talagang meron siyang panatiko. Pero nabuksan ng kanyang puso sa pag-share ni Brother Mike ng salita ng Diyos. Pang-anim. Yan. Dito po, may magtatagal tayo. Pangako. Ang pangako ng Diyos, yan po ay conditional. May condition ang pangako ng Diyos. Ang pangako din ng Diyos, hindi yan nagbabago. Pero, conditional. Amen? Halimbawa, sa kaligtasan, may tatawag tayo unconditional love. Yung unconditional love, yung ginawa ng Jesus Christ. Yung kanyang pagkakataong tao, sakripisyo, hanggang namatay sa isang kalbaryo, inilibig, at nagbuhay na mga unconditional yun. No? Talagang kusa niya yung ginawa. Kaya meron tayo mababasa sa 1 Peter chapter 1, verse 20, hindi pa nililikha ang mundo, ay tinalaga na si Jesus Christ sa ganitong gawain. Hindi po yung kanyang no? So yun yung sinatawag na unconditional love. Pero pagdating sa kaligtasan, may condition na. May condition na. Kaya sabi sa John 3:16, di ba? Sige na lamang ang pagsinta ng Diyos sa makasalanan sa libutan, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus. Binigay niya ang conditional love. Kung sino sa kanya ay sumampalataya, hindi na mapapahamak at magkakaroon ng buhay na wala na. Kung sasampalataya ka, kung di ka sumampalataya, saan ka mamunta? Sa kapahamakan. So, yung pangako ng Diyos, no, conditional. Mamimili ka. Pero nananatili, hindi nagbabago yung kanyang pangako. Mamaya, talatalakayin ko na din. Sabi ng Awit 110 verse 4, ang Panginoon ay sumimpa at hindi nagbabago ang kanyang pasya niya, na ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ang gusto ko rito, yung Panginoon ay sumusumpa at hindi nagbabago yung kanyang pangako. Ano pangako niya? Na ikaw ay pari magpakailanman sa pagkapari ni Melchizedek. No? Pangako niya yun. So gagawin niya ito, tuparin niya. Sabi ng Romans 4:21, sa English po niya, God had the power to do what He had promises. Ang Diyos ay may kapangyarihan din ang kanyang mga pangako. Diba? Meron kang pinanghawakan ang pangako ng Diyos. Diba? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto us. Anong pangako? Kailan sisik mo muna siya. Unahin sa lagi at darating ang mga bagay sa atin. Daragdag. Ang tanong ngayon, sinisik mo ba talaga siya? Inuunaw ba talaga siya? Diba? Ganun lang po kasimple. Kaya sabi ng Isaiah 43 verse 26, sabi po dyan, yan. Sabi ng Panginoon sa ibang kasi,
ilagay niyo ako sa pag-alaala. No? Ilahad mo ang iyong kaso at patunayan mo kung tama ka. Halimbawa, meron kang pinanghawak ang pangako ni Lord. Panginoon, sabi mo kayo sa salita, no? Sa ganito, may pangako ka. Ang sabi ni Lord, yan pa talaga ay pinanghawakan mo. Sinusunod pa talaga yan. Tinayon mo pa talaga yan. Kapag napatunayan ng Diyos na tinayon mo yan, tutok din ng Diyos yung kanyang pangako na yung pinanghawakan. Amen? Ganun po yung sinasabi, no? Kaya sabi ng Isaiah 43:26, isipin natin ang mga nakaraan. Magharap tayo, patunayan mo wala kang kasalanan. O patunayan mo yung gusto mo, patunayan na pinahawakan mo mula sa Diyos. Amen? So ganun po. Meron pong, meron pong lagi if. Kaya sa Deuteronomy chapter 28, no? Kapag sinunod mo, yung mula sa verse 19, pagka sinunod mo yung mga pangako ni Lord, ito yung blessing mo. Pero pag sinuway mo, ano ang mangyayari? Sumpa. No, mamimili ka lang. Pero may pangako ni Lord, yung pangako ni Lord hindi nagbabago. Sino nagbabago? Tayo mga tao. No? Yung pangako ni Lord, pilis yan, nandyan yan. Pero mamaya babalansin natin. Sabi ito ng Hebrews 11:13, ang lahat ng taong ito ay namatay na sumasampalataya. Hindi man nila natanggap ang mga pangako ng Diyos noong nabubuhay pa sila, natitiyak naman nila ang darating ang araw na matatanggap nila ang kanilang hinihintay. Itinuring nilang mga dayuhan ang sarili nila at nanirahan lang sa mundo ito. Yan. So meron tayo nakikita ng parang conflict, di mo ba? No? Ang sabi yan, sumasampalataya, hindi man nila natanggap ang mga pangako ng Diyos noong nabubuhay pa sila, natitiyak naman nilang darating ang araw na matatanggap nila ang kanilang hinihintay, itinuring nila ang mga dayuhan ng sarili nila at nanginirihan lang sa mundo ito. Ano? Ang mindset nila, ang pangako nila Lord ay pinanghawakan nila. No? Pero merong parang hinihintay nila, pero hindi dumarating. No? Kaya diyan papasok yung Isaiah 55 verse 8 and 9. No? Ang kaparaanan ko ay hindi nyo kaparaanan at ang kaisipan ko ay hindi mas mataas sa inyong kaisipan. So hindi ako papasok. So wala dapat tayong i-question sa Panginoon. Pero ang gusto ko ito, yung attitude ng mananampalataya nito, dumating man yung pangako o hindi, itinuring nila yung kalambuhay sa mundo ay sandali lang ako. Natawag to? Dayuhan lamang. No? Sabi na, dayuhan sa sarili nila at nanirahan lang sa mundo. Parang tayo rin, dayuhan lang tayo rito. No? Hindi tayo mananatili. So sabi ng verse 3, ngunit, ito ang gusto ko sa ito, ngunit inahangad nila ang mga mabuting bagay at ito yung walang iba kundi ang lungsod na nasa langit. Yan. Yun po yung mindset nila, bagamat sila ay nananampatay sa pangako ni Lord, kahit hindi tumating yung pangako niya, pinis sila. Hindi nagbabago nila pananampalataya sa pero mas inahangad nila yung lungsod na nasa langit. Hello? Kumusta po tayo? May pinangawak ako na kay Lord, ngayon wala pa? Ang tanong, ano maging karakter mo ngayon? Hindi dumarte. Bibigay ka ba? Ayaw na. Lord, nangako ka. Ha? Kaya dyan din papasok yung Deuteronomy 29:29. No? Merong lihim na nasa Diyos, kain sa Diyos lamang at merong kapahayagan na para sa tao. Amen? Hindi natin alam, bakit hindi binibigay? Sa kasi nga, karakter ito ng sinasabi natin, hindi binigay ni Lord yung pangako na dapat nila matanggap nung sila'y nabubuhay. Diba? Naalala mo si Job? Diba si Job, tinesting? Yung verse na gusto bigyan isa, wala dyan, hindi kasama. Job 40 verse 8. Sabi na pa yung kay Job, kasi si Job alam niya wala sa masalanan, diba? Kasi pinitulutan lang siya ni Lord para din siya ni Satanas sila sa bukid. Ang sabi sa Job 40 verse 8, pinalalabos bang mas tama ka at ako'y mali? Yun ang sabi na Panginoon kay Job. Kasi kini-question niya na si Lord eh. Hello? So wala nang dapat i-question kay Lord. Dumating man yung pananampalataya ay yung pangako niya, hindi man dumating. May tayo pangako, hindi dumating. No? Yung karakter dito ng mananampalataya, yung gusto bigyan din, pinis yung pananampalataya, hindi nagwebe. Hindi sila nagmomormor kay Lord. Lord, may pangako ka, may pinangawang mo naman eh. Diba? Yung Isaiah 40:26, ginagamit niya. Diba?
Para si Job, ganun din eh. Tama naman yung mga amin ni Lord eh. Ni Job, iba't ang matuwid siya eh. Wala siyang kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon sa Job 40 verse 8, pinalalabas mo bang mali ako at ikaw ang tama? Tumahimik ka si Lord, ay tumahimik ka si Job. Amen? Ibig sabihin, kontrolado ng Panginoon ang sitwasyon. Hello? So, huwag tayong manginawa, huwag tayong matras, huwag tayong tumalibot. Meron pa kasi sinabi sa verse, chapter 11, meron mga nagbilang mo dahil sa pananampalataya. Pero binibigyan sila ng kalayaan para talikuran mo kanilang pananampalataya. No? Kapalit kalayaan, talikuran mo ang iyong pananampalataya. Pero hindi nila ginawa yun. Nanatili silang bilanggo hanggang kunin ang kanilang mga hirap na buhay. Amen? Ganun po yung pangako, conditional. Pero yung pangako, hindi nagbabago. Nagigets mo ba natin? So, ang gusto ko din dito, alam mo, may pinanghawakan tayo. Hindi man lang dumating, huwag tayong mag-wait. Tularan mo natin ito nasa Bible. Diba? Inintay nila yung mas magandang nakalampar sa nila ng Diyos para sa atin. Amen? Yun po dapat yung maging karakter natin. Katulad po ng karakter na sinasabi dito. Sa Joel 2:13, magsisigaw ng buong puso at hindi pakitang tao lamang sa magitan ng pagpunit ng inyong mga damit. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos dahil mahabagin siya at mahalalangin. Mapagmahal siya at hindi madaling magalit. Handa siya magbago ng isip. Yan o. Upang hindi magdadala ng parusa. Kasi ang mga Israelite doon, nasa kaparusahan, nasa matinding kasalanan. Ang kondisyon, no, para hindi igawad ni Lord yung kanyang parusa, magbalik loob lang, magsisi. Amen? Yung pangako niya, pwede na ipatumanan. So, naalala ko yung Psalms 81 verse 12. Sabi, pinabayaan ko na sila kasi napakatigas ng ulo nila. Hello? Isang ganun tayo, di ba? Matigas ang ulo. Lumalayo tayo kay Lord. Kaya sabi ng 1 Samuel 2:30 yan, ako na inyong Panginoon ang Diyos ng Israel ay nangako noon na kayo lang ang lahi ng inyong mga ninuno ang makapaglilingkod sa akin, magpakailanman. Bilang pare, ang sabi ng Panginoon, ngunit hindi na ngayon, bumawi si Lord. Hello? Bumawi sa kanyang pangako. Ngunit hindi na ngayon dahil pararamalan ko ang napaparal sa akin, ngunit hahamakin ko ang umahamak sa akin. Kasi po, si Sacerdote Eli, meron siyang dalawang anak, na nagkasala sa Diyos. No? Nagkasala sa Diyos. Dapat sa kanilang lahi yung pagiging pare magpakailanman. May gumawa sila ng kasalanan kay Lord. Bumawi ang Lord. No? Yung pangako niya na, hindi niya na itutuloy sa angkan ni Eli. Dahil gumawa ng kasalanan ng kanyang anak. Mga anak. Pinagsabihan, hindi nakinig. Hello? Bago ang Panginoon sa kanyang pangako at ibinigay na sa iba. Ang tanong, may kristunin ba natin si Lord? No, amen. Diba? Conditional na eh. Nagkasala sila sa Lord eh. Tapos nagsasabihan, ayaw at siya sumusunod pa rin, hindi pa rin sumusunod. Kaya nagbago. Hello? No, ibinigay na sa iba. Yung pangako niya para magpakailanman. Hello? So yung pangako ni Lord, conditional. May kondisyon. Ang daming verse ito Yan, yung chapter 10 verse 7 na lang. Kung kayo mananatili sa akin, at ang salita ko'y mananatili sa inyo, tingin ninyo ang anumang ang nais nyo sa aking pangalan, ipagkakalog ko sa inyo. Yan. John 15 verse 7, ba? Kung ang salita ko ay mananatili sa inyo, no, tingin ninyo anuman ang nais nyo ilingin sa pangalan ko. Sa John 14:47, no, sabi sa John 14:14, ask in my name and I will do it. No? Humingi ka sa pangalan ko at ito ay ipagkakalog ko sa iyo. Kaya sabi ng John 15 verse 7, kondisyon pa rin ba? Kung ang salita ko ay nananatili sa inyo, no? Ano man ang ilingin niya sa pangalan ko ay pagkakalog ko. Kasi kapag nanatili yung kanyang salita sa atin, humiling tayo sa pangalan ni Jesus, ibibigay niya. Ang tanong, nananatili ba ang salita ni Lord sa ating buhay? Hello? Yan, dapat nananatili. Ilingin mo sa pangalan ni Jesus ang nais mo, ipagkakalog ko sa iyo. Yan. Yan, natin
So tayo lahat ay mayroong free will. Gusto lang kong i-execute yung Lucas 15:13, yung prodigal son. Diba? May free will tayo eh. Kinuha niya yung kanyang mana. Maaga, nilustay niya sa walang kapararakang buhay. No? Anong ginawa? Ang pangako ni Lord. No? Siya ay nagsisi. Nagbalik at niyakap ng ama. No? Sinalubong. Anong lesson po dito? No? Hinayaan ni Lord, kinuha niya, may free will tayo. Tayo may free will. No? Pero nagsisi siya at nagbalik si Lord. Ano po yung sinabi? Yung pangako niya ay mananangiti. No? Niyakap niya, nagbalik yung kanya anak. Sabi niya, huwag na ako ituloy na anak. Ituloy na ako para alipin niyo. Pero hindi ganun ang ginawa ng ama niya. Pagko sinalubong siya, pinaghanda. Ganun din po sa atin. Pero huwag natin subukan lumayo. Hello? Huwag mo natin tangkayin lumayo. Nakailag na tayo. Delikado pag lumayo tayo. Ano ba? Baka mapaniwara tayo. Sample lang yun. Pero huwag na natin tularan. Buti nga, nagsisisi eh. Amen? Meron sinabi sa Hebrews 6:46, kapag ka lumayo ka, tumalikod ka. No? Parang pinako si Jesus Christ. Parang pinaya si Jesus, parang pinapako mo siya muli. No? So, delikado yung lumalayo. Huwag na tayong lumayo. Amen? Pero may pangako si Lord, pagsisi ka, balik ka. So, muli na ang last natin. Saan ba tayo? Yun. Pangilan na pang wala ako. Verse 7 na tayo. Propesya. Yan, propesya. April 1 verse 1. Noong una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan sa magitan ng mga propeta. Ibig sabihin, yung mga propesya mula Genesis hanggang Revelation, no? May propesya yan eh. Ibig sabihin, hindi na nagbabago yan. Magaganap at magaganap, mangyayari at mangyayari. Yung propesya. No? Yun po. Yun po yung hindi nagbabago sa Diyos. Sa 1 Peter 1:20, higit sa lahat dapat ninyong tandaan na ang lahat ng sinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili lang interpretasyon. Verse 21, sapagkat hindi galing sa sarili lang na kalooban ang mga ipinangaral nila, kundi sa banal na Espiritu na nagudyok sa kanilang upang sabihin ang mga sa balita ng Panginoon. Ay pinasasabi ng Diyos sa mga propeta, no, mangyayari. Ano ang sample natin dyan? No? Sa 5:1 na mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi dito ay malapit na mangyari. Yon, yan. So lahat po ng propesya mula Revelation hanggang mula sa Genesis hanggang Revelation, matutupad at matutupad yan. Hindi yan magbabago. Amen? Sample. Daniel 12:4. Ang sabi sa Daniel 12:4, the knowledge shall increase. No? The knowledge shall increase. Uunlad ang kaalaman ng tao. Di ba nangyayari natin sa kapanahonan niya? Cellphone, teknolohiya, mga sistema ngayon. Yun po yung Daniel 12:4 na hinula sa Daniel at natupad na. Tingnan mo siya, 2000, yung Y2K. Nung po nakumpisa yung technology na pabago hanggang sa kasalukuyan. Wala nang TV nanonood. Meron bang nanonood sa TV ngayon? Bira. Nandito na lang sa cellphone. All in one. Pati si Satanas, nandun din. Hello? Kaya mag-ingat tayo. Yung propesya, mangyayari at mangyayari. Amen? Rapture, mangyayari yan. Hello? So dapat lagi tayo maging handa. Ano pa? Ito na lang. Si Jesus Christ, ang Panginoon, inihula sa Isaiah, buka pa Isaiah, Old Testament, 7:14, di ba? Manganganak ang isang babae at tatawagin niya kanyang anak na lalaki na Emmanuel. God is with us. Ganun din sa Isaiah chapter 9, verse 6. Ang pinatutungkulan dyan, walang iba si Jesus Christ. Natupad ba o hindi? Natupad. Kung tutusin na, sabi lang sa Numbers 21, verse 8, naalala na yung mga
sa Numbers, yung mga nakasala kay Lord, diba? Tinuka ng mga ahas, yung mga nakasala kay Lord sa life. Tapos si Lord, pinagawa niya si Moses ng Paul, tapos ng ahas, diba? Sabi, ang lahat ng titingin doon ay hindi na mamamatay. No? So gumawa si Moses ng Paul at ng ahas. Lahat ng titingin doon na natuklaw ng ahas, nabuhay. Ano sabi ng John 3:14? Katulad ni Moses, kung paano niya tinaas ang serpent in Paul, ganun din ang dapat ang anak ng tao ay may taas din. Hello? Lahat ng titingin mananampalataya kay Jesus Christ ay hindi mapapahama, magkakaroon ng buhay na wala na. Numbers 21, verse 8 yun ha. Prophecy yun patungkol kay Jesus Christ. Pero naganap at nangyari. Marami pa yan. Sa Micah chapter 5, verse 2, pinatutukulan din doon si Jesus Christ. Hello? So lahat ng prophecy ay hindi nagbabago. Yan po ang Diyos natin. Na hindi nagbabago noon, ngayon, at kailanman. Conclusion. Yan, conclusion tayo. Sino akala mo yung Stephanie? Jesus is the same yesterday, today, and forever. Alam pa ka natin si Lord, amen? Si Jesus ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Sa Pahayag 1:8, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos, ng mga Panginoon sa lahat, ang kasalukuyan, nakaraan at darating. Sino to? Si Jesus. To God, all be the glory. Nagkongres natin na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Sige po, tayo tumayo at tumayo po tayo ng awitin. Nang noon hanggang ngayon, awitin po sa atin ating music team. Habang umawit po, pero pwede po tayo umarap tayo ng prayer partner, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Habang kinakanta po ng music team yung ating kanta, namnamin yung kanta, napakaganda. Mag-pray one another, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kung yan ay sobra, pwede ito tatlo, basta parehong gender. Mag-umpisa po tayo magpanalangin. Magpapalamakan na po yun.
ang papuri, luwalhati ka naman. Dalangin namin sa kanto ng Jesus. Kahit natin ang sabi namin, Tugaan mo kayo. Glory to God. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. At ngayon po, sabi ko nga nagulat ako natin doon, sabi na bang verse ni Pastor Perman, sabi ko malapit din yun. Pero nababasa ko naman ito at narinig ko na lagi ko na rin po narinig ito yung magbabasa po na tithes ito. Dito po sa Malakay 3:10. Sabi po dito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa mga bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala. May napapanood po kasi ako kasi usually po nasa social media na tayo. Pinapanood ko po yung mga katuruan. Sabi po dito, prosperity and open heaven. Prosperity is not about money. Opo, kailangan po natin ng pera, ng money po. Sabi po dito, money is not important. Pero sabi nga ng iba, napaka-halaga raw ng pera kasi na yung iba daw po, hindi po nagsisimba ng linggo dahil sabi nila papasok ako kasi double pay. Pero sabi nga ng Diyos, magtrabaho ka anak ng 6 na araw. At ang isang araw, ang 7 araw, na ito ay bigay mo naman sa akin. Akala po natin ang prosperity ay tungkol lamang po sa pera o kaginhawaan ng buhay. Sabi po sa awit, peace, prosperity, and love for all mankind. Binanggit dito ang peace, prosperity, and love, kapayapaan, kasaganaan at pag-ibig. Sagana o kasaganaan. Marami pong ibig sabihin ito, kasaganaan po sa pag-ibig. Pag-ibig para sa ating pamilya, marami pong nagmamahal sa atin, sa pamilya natin. Sagana po tayo sa kaibigan. Sagana sa damit. Yung linggo-linggo po meron tayo nasusot na maalis na pananamit. Sagana po tayo sa pagkain kasi magugulat po tayo, may kakatok sa bahay natin at may nagbibigay po ng pagkain. Sagana po sa trabaho, oportunidad sa trabaho, maraming bonuses. Yun po yung sinasabi ng iba. Pero akala lang nila tungkol lang sa pera. Pero meron din pala ibig sabihin yung kasaganahan. Hindi lang po sa pamamagitan ng pera. Open heaven, bubuksan po na Panginoon ng pintuan ng langit para sa atin. Abundant blessing but is not money. It's about opportunity, lalo na po sa mga prayers natin. Bigyan po tayo ng peace of mind. Kagalingan sa lahat ng ating sakit karamdaman, maging bukas palad. Open heaven is not about sa pera na sa pagsunod lang po natin, malalaman natin ang lahat ng ating faithfulness sa Diyos. Buksan ng Diyos ang pangunawa natin. Buksan niya ang lahat ng opportunity sa buhay natin. Sa trabaho, opportunities po sa pamilya natin na magkaroon tayo ng pagkakataon na mawala po ang mga hatred, mawala po ang hindi pagkakasundo, kundi po ang kapayapaan at ang acceptance po sa pamilya, sa bawat isa po. Susunod na po ang blessing doon. Hahabulin po tayo ng blessing. Biyaya na galing sa Diyos. Glory to God. May konting kwento lang po ako. Nung nagtrabaho po yung aking husband sa construction firm, hindi niya po alam na tuwing sahod niya, binabawas ko na po yung tithes niya. Tapos ako nagtitinda, ako po yung sa offering. So, dalawa po kami nagbibigay sa loob. Patuloy po yung biyaya, patuloy po yung trabaho niya. At one time po, bigla pong
Hindi ko na po matandaan kung hindi po kami nakapagbigay. Nagkasunod-sunod na po, hindi. Nawala na po siya sa trabaho. Tapos problema, nawalan din ng paninda. Sabi ng Lord, anak, sumunod ka sa akin, kumapit ka lang sa akin, hindi kita iwan, ni pababayaan man. Maraming pagsubok sa buhay natin, maalis, bumabalik po tayo, paulit-ulit po pagsuway ko, pagsuway natin. Pero ito po, niyayakap pa rin ako ng Diyos. Niyayakap po tayo ng Diyos sa ating mga karunungan. Glory to God po, prosperity and open heaven. Meron po akong maliit na panalangin. Panginoon, ikaw lamang po ang pinakamahalagang kayamanan sa puso namin. Ihalma mo po, Panginoon, at magpapakita po at sumasalamin sa pagiging bukas palad at pagsamba sa iyo. Sa pamamagitan ng pag-ibig, pasasalamat at pagsunod sa iyo. Glory to God po. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na ibinigay mo sa amin, Panginoon. At hallelujah, glory to God, Panginoon, ikaw na po ang patuloy na magbigay sa amin ng lahat ng aming pangangailangan. Hindi man po malaki, hindi man po maliit. Pero Lord God, yung bukas ang palad namin at ang puso namin ay taos-pusong magbibigay para sa tahanan mo. Maraming salamat po. To God be all the glory. Hallelujah.
higit na nagmamahal sa amin na hindi nagbabago ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord, yung mga panalangin kanina ng bawat sa alam ko po, nililig mo yun pagkasalamin sa 1 Peter 3:12 na ang iyong mga mata ay nakatuon sa mga matutuwid at ang kanilang panalangin ay agad mong dinirinig. Maraming pagpapalain niyo po ang panalangin ng bawat anak mo kanina in the mighty name of Jesus Christ. Maraming salamat. Pagpapalain niyo po ang aming pag-alis dito, God. Dala-dala namin ang pagkapalang nagmumula sa iyo sa bawat sa amin, Lord, kung paano kami iningatan sa pagpunta ito. Ganun din po sa aming pag-uwi, sa aming pansamantalang tahanan ng Diyos. Salamat sa iyo ang lahat ng papuri, luwalhati, karangal, mabuhay ang dalangin, tangin